Kamusta kayong lahat? Grabe, sobrang tagal nating walang biyahe nung mga nakaraan. Dahil kung mapapansin nyo naman ngayon ay medyo wala pang boses si Mamen. Dahil nung nakaraan, pagka galing natin ng Nueva Vizcaya ay nagkasakit tayo. Halos 2 linggo rin yun na nagkaroon tayo ng trangkaso. Tapos sumabay pa yung allergy ni Mamen. Kaya ayun, ito yung naging epekto. Nawalan tayo ng boses. Pero sa ngayon naman ay medyo okay na tayo. At sa tingin ko ang magpapagaling sa atin syempre ay yung mga magagandang tanawin. Ayan, pag napunta tayo sa nature ulit, tsak ay mawawala na kung ano man tong natitira na nararamdaman natin ngayon. Konting-konting masakit na lang naman yung katawan ni Mamen, yung parting likod. Saka kaya din tayo umuwi ng Malolos dahil may kailangan akong asikasuhin. Dahil yung panganay kong anak ay graduate nung nakaraan. Kaya umattend ako. Tapos kinabukasan nun, ayan na, nagkaroon na tayo ng sakit. Talagang namahinga lang si Mamen ng halos 2 linggo ba yun. Nandun lang tayo sa bahay. Tapos syempre sinulit ko din yung panahon na nandun tayo para makabanding yung pamilya ko. Dahil nga may plano tayo ngayon na gagawin dito sa panibagong biyahe natin. Bali hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon. Kung saan na lang tayo dalin ng kapalaran at tadhana natin. Basta may magandang lugar at safe na tutulugan natin ay doon tayo. Alam kong nami-miss nyo na si Mamen. Kaya mag-comment naman kayo sa YouTube natin na nami-miss nyo ako. Siyempre namiss ko rin talaga kayo. Namiss ko na ipakita sa inyo yung mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. At sobrang excited ako sa gagawin natin ngayon. Kaya samahan nyo si Mamen sa biyahe natin ngayon. Hello po. Ayan, nandito na nga pala tayo sa bypass ng Cabanatuan. Dati ay madalas tayong dumadaan dito tuwing papunta tayo ng Nueva Vizcaya. Ayan, minamalat pa talaga si Mamen. Kaya pagpasensyahan nyo na. Sana lang ay hindi tayo mawala ng boses ng tuluyan. Kasi baka maging ASMR tayo pagka nagkataon. And medyo mabilis yung biyahe natin ngayon dahil wala namang masyadong traffic sa mga dinaanan natin kanina. Talagang hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta ngayon. Rektahin kaya natin yung dagat ngayon para maiba naman tayo. Para din bago sa paningin natin yung mga makikita natin, di ba? Siyempre hindi rin natin sasayangan yung pagkakataon na bisitahin din yung mga tourist spots sa ibang lugar na madadaanan natin. Kaya samahan nyo si Mamen ha. Ayan, kahit na medyo hindi pa tayo masyadong okay ay papasyal na tayo. Alam niyo naman si Mamen, kasi pagka ganitong mahilig ka sa travel at nasanay ka na talagang magligalig kung saan saan ay talagang hanapin na ng katawan mo. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Alright, 3:45 PM at nandito na tayo sa Rizal, Nueva Ecija ngayon. At iniisip ko na dito na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Maghanap tayo ng spot natin na pwedeng tuluyan ngayon.
Basta safe naman ay doon na tayo. Ayan talaga. Hindi makapagsalita na ayos si Mamen. Nawawala, nagiging choppy yung boses natin ngayon. Pero okay lang yan, itutuloy natin yung biyahe na sinimulan natin ngayon. Siguro bukas ay maghanap tayo ng mga iba pang spot dito sa Rizal o yung mga kalapit bayan nito para madaanan natin lahat ng mga tourist spot dito para mapasyalan natin kahit papaano. Ayan, medyo nakalapit na tayo ulit sa bundok ngayon. Talagang na-miss ko yung mga ganitong tanawin dahil nga halos ilang araw tayong hindi nakakaalis at talagang nakakamiss yung mga pinupuntahan natin na ganitong lugar. At ngayon ay syempre bago itong pupuntahan natin, kaya sobrang excited ako na ipakita sa inyo yung mga ganitong lugar. Ayan, may nakita ako na pasukan dito. Nakita ko may malaking bakanting lote. Sa tingin ko ay pwede naman siguro tayo dito mag-overnight. Ayan, ano tayo ngayon? Tirang bahala na naman to. Bahala na. O de pag hindi pwede, o de maghanap na lang tayo kahit na gasoline station or kahit saan na pwede natin tulugan. Yan, nandito na tayo sa Rizal Dam. Ayan, ganda ng spot natin ngayon. Hello po, gandang araw. Taga dito lang po kayo? Uwing cottage ako dyan. Ayan, si nanay. May nakatambay si nanay dito. Ano pangalan mo, nanay? Gin sa bahay. Jean sa bahay po. Sa school Regila. Okay po. Pwede po ba ako mag-overnight dito, tita? Oo, marami nag-over na pagka natutulog din dito sa ganyan. Dito lang rin po. Ayan, buti papayagan tayo dito matulog. Pwede naman po, public naman po itong labas, ano po? Oo. Wala naman po may-ari. Kayo po, tiga, saan po kayo dyan banda, tita? May kubo kami dyan. Ano po yung kubo na yun, tita? Cottage. Cottage po. Resort po ba to yung part po na yun, paliguan? Marami nagpupunta rito. Ang paupa ka naman pag 500. 500 po pag gagamitin yung cottage. Ayan, pagka mapapasyal kayo dito sa Rizal Dam, ay hanapin nyo si tita. At baka bigyan mo sila ng discount, tita. Pwede naman, ano? Pwede naman. Pwede na, Pwede madali naman naman. kausap si tita. Ayan, tutulog lang ako dito, tita, ngayong gabi. Oo, pwede naman. Kumpara naman yung nakatara dito na mga buwan. Mga guardia po. Ayan, safe naman tayo dito sa pwesto natin ngayon. Ayan, tita, thank you. Ayan, dito na tayo mag-overnight. Medyo pagod na rin po kasi ko. Sa Malolos pa ako galing. Layo na pupuntahan nyo. Opo. Ayan, Tita Gina. Tita Jean po ba? Gina. Gina sa school. School, Tita Jean. Gin naman. Ilan sa taon na bahay. kayo dito nakatira, tita? Matagal na kami dito. Matagal na talaga. Dito yung napangasawa nyo? Bisaya. Bisaya. Cebu. Cebu. Kayo, tigasan po talaga yung probinsya nyo? Sa Rojas. Sa Isabela po. Oo, bata pa ako nung napunta ako dyan sa Kaya Ayan, may bago tayong kapamilya dito sa Nueva Ecija. Dahil yun daw si Mamen, kahit saan tayo mapunta, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga bagong kapamilya natin. Mga kaibigan na kapamilya. Si Nanay Jean. Ayan, bukas daw ay papasyal tayo ni Nanay Jean dun sa kubo niya, no, tita? Saka dun sa ilog dito. Kaso nga, yung dam dito ngayon, dito sa Rizal Dam, ay hindi pa nagpapakawala ng tubig po. Mga yan, taniman. Ganyan. Mga taniman po, doon na magpapakawala ng tubig. Kasi magpapatubig sila Opo, para sa mga palay-palay po, ano. Palay. Sa bukid po yun, rekta ng yung mga tubig na yon. O ayan, medyo umuulan-ulan na dito, saka napakalakas ng kulog at kidlat. Medyo kinakabahan kami, tita, at baka tamaan kami. Safe naman ako dito, tita. Oo.
Promise hindi ako tatamaan ng kidlat dito. Hindi kinatatakot ko eh. Ayan, mukhang matibay naman tong puno. Ayan. Ayan, Tito Jing. Lumagay ka na lang sa walang puno. Sa walang puno. Hindi, parang mas delikado yun na. Dito dito Safe naman dyan, Tita. Wala Sige, sige. Ayan, ayusin natin si store mamaya para safe tayo. Medyo muulan na rin. Boss, dito na umaga, papasyal mo ako dito ha. Pupunta ka na dito. Ayan, ay mga kamamen. Si Nanay Jean, ang bago nating kapamilya dito sa Rizal, nga ba? Isiha. Ayan, salamat po. Salamat, Tita. Sige. At pupunta ako doon. Sasabihin ko. Nandito po ako. Ayan, maraming salamat, Tita. Mag-ikot-ikot muna rin po ako dito. Sige. Papasyal ko lang yung mga kamamen ko dito. Kukunin ko kasi yung baterya dyan. Sige po. Ayan, pasyal tayo dito. Sayang lang at hindi natin naabutan yung malalim yung tubig na part na to. Dahil parang pinipigilan ata doon sa pinaka entrance ng tubig. Hindi ko alam eh. Ito yung pwesto natin ngayon. Sobrang luwang. Ayan, ang sarap. Umaambun-ambun na ngayon. Kaso, ang lakas talaga nung kulog at kidlat. Sana lang ay huwag tayong tamaan para hindi tayo maging alamat. Ayan o. Ang ganda. Di ba? Napakaraming lugar na kailangan natin talagang explore dito sa Pilipinas. At sobrang excited na ako dito sa ginagawa natin ngayon. Kahit na minakamalat si Mamen, kakayanin natin to. Siguro naman mga ilang araw na paggagala-gala natin ay mawawala na to ng kusa. Wala sang no choice kundi ang umalis sa katawan natin. Ayan, pupunta daw si Tita dun sa mga gwardiya dito para ipaalam niya na dito tayo matutulog ngayon. Mas mabuti yon at safe tayo kahit paano alam ng mga tao dito sa paligid na nandito tayo, di ba? Ayan no? Ito yung dam ata. Yung part na yan, saka yung dun sa kabila kanina. Kaso bawal atang maligo dito sa part na yan. May nakalagay na signage. Syempre bawal tayo magpasaway. Baka tayo mapalayas dito. Enjoy na lang natin yung napakaganda mga kabundukan. Ayan, sa paligid natin. Sarap. At tagal natin hindi nakapunta sa ganitong lugar. Kaya sobrang sarap ng pakiramdam ko ngayon, men. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free when we were 17. When we were 17. Gandang gabi sa inyo, mamen. Ayan, at nakabawi na tayo ng lakas natin. Dahil kanina ay medyo mahaba-habang biyahe yung ginawa natin. At alam niyo naman na pagka nagmamaneho ka ng sasakyan ay talagang nakakapagod. Dahil sa mano pa ng init ng panahon, kaya talagang matidrain ka. Ayan, bawi naman na yung lakas natin ulit. All goods na. Kailangan na lang natin ay kumain muna ngayon. Ayan, may baon nga pala tayong pagkain. At syempre, hindi na naman tayo magluluto. Syempre, ayoko naman nang pahirapan pa yung sarili ko, di ba? Ayan, ito nga pala yung pagkain natin ngayon. Inihaw na manok. Sa palagay ko, kaya ko ubusin to ng isang upuan lang. Basta walang kanin. Ay, kaya ko ubusin to. Yung talagang papapakin mo lang. Sarap. Gusto tayong kumain. Sold na si Mamen ngayon. Ay, nakala ko kanina ay may matitira pa eh. Kaso, ayun, wala na. Naubos na natin talaga. Napakit nitong kasama natin ngayon sa biyahe natin. Pinangalan ko nga pala dito ay Maji. Alam niyo kung bakit Maji? Kasi parang si Majin Buu.
Dahil yung buntot niya dito ay kagaya nung nasa ulo ni Majin Buu. Ayan, kung mapapansin nyo, si Mamen ay mahilig magpangalan sa mga gamit o kahit na ano na meron ako. Binibigyan ko sila ng buhay. Binibigyan ko sila ng ng kaluluwa. Parang ganon. Si Maji ay palagi nating makakasama sa mga biyahe natin. Dahil ito ay malaking tulong kay Yo Mamen. Dahil pangmasahe natin sa likod kapag sumasakit yung ating mga muscle dito. Lalo ngayon ay may konting masakit pa kay Mamen. Pero all goods naman na. Siguro boss, pagkagising natin ay mawawala rin lahat to. Ayan, pasilip ko sa inyo kung ano itsura ngayon dito sa loob natin. Ayan. Ayan, makita nyo kung gaano kakomportable si Mamen matulog dito. Siguro yung iba sa inyo ay nakita naman na to. Ayan, nilalagyan ko ng takip itong mga bintana natin. Kaso, pansin ko ay bitin itong nabili natin. Kaya baka pag uwi natin ng Malolos, oras na matapos tong biyahe natin ay gagawa tayo ng DIY natin para sakop yung buong bintana pagka nagpapark tayo kung saan saan, para hindi tayo masyadong kita sa loob nitong sasakyan. Ngayon kasi ay yung ilang parte ng bintana natin ay walang takip. Kaya ayun, kailangan natin gumawa ng pantakip dyan pag uwi natin ng Malolos. Ayan, may narinig akong motor dun sa labas. May dumaan. Parang hindi ata makaahon dun sa paakyat dito. Ayan, kung narinig nyo. Ang sakit sa tenga. Ayan, komportable na talaga tayo dito. Na-excite talaga ako sa mga biyahe natin. Kasi hindi ko talaga alam kung saan tayo pupunta eh. Hindi ko alam kung saang lugar talaga yung destination natin. Hanggat may gasolina tayo, hanggat may stock tayong pagkain, ay maglalakbay tayo hanggang maubos na kung ano yung meron tayo. Siguro ganun na lang gawin natin. Tapos magulat kayo, ikot natin yung yung nakapag North Loop tayo bigla nang biglaan nawala naman talaga sa plano natin, di ba? Malay natin sipagin si Yo Mamen, di ba? Para mas marami ako mapakita sa inyo magagandang lugar pa kung saan saan dito sa norte. Ayan, siguro magpahinga na tayo. At bukas igagala ko kayo dito sa spot natin dahil medyo lumalalim na rin yung gabi. At ayun nga, kailangan ko na magpahinga para gumaling tayo agad. Paano Mamen? Bukas na lang. Kita-kits. Namiss ko kayong lahat. Good night na. 'Cause honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. Ooh, every stone I've turned, I've spoken out every word, but it fades with you near. So tell me where we go from here. Oh, tell me where we go from here. Tell me where we go from here. Good morning sa inyo, Mamen. Ang sarap ng tulog natin ngayon. Sobrang lamig kasi ng klima ngayon dito dahil nag-uulan nga kagabi. Anong oras na rin tumigil, halos umaga na. Namiss ko matulog sa ganitong lugar. Yung pagkagising mo, puro huni ng ibon yung maririnig mo.
Parang ayoko pa munang bumangon. Minsan din ba nararanasan niyo to? Yung pag napapasarap yung tulog mo, parang gusto mo munang sulitin. Ganun yung pakiramdam ko ngayon. Kaso kailangan ko kayo ipasyal. Ayan, konting malat na lang tong nasa lalamunan natin. Dito tayo pa rin sa Rizal Dam, dito sa Nueva Ecija. Sarap. Ito si Storm natin. Tapos dito ko nilagay yung mga importanteng gamit natin sa tabi natin. Ito yung bagong laptop natin. Tapos yung drone natin. Kaya nga pala meron tayong bagong laptop para magamit natin kahit saan makakapag-edit tayo. Kasi nung nakaraan, yung PC yung dinadala natin, medyo mahirap. Hindi tayo makapagligalig kung saan-saan. At least ngayon, may laptop na tayo. Tapos may Bluetooth naman tayo. Kaya palag-palag na yan. Hello po, magandang umaga po. Kamusta po? Okay naman po. Napakalamig po, tita, no? Ayun si Tita Gina, yung bago nating kapamilya dito. Tara, baba tayo dito at papakilala ko sa inyo yung mga bagong kapamilya natin dito ngayon. Ayan, di ba? Dumadami yung mga nakikilala natin. Nung nakaraan, puro sa Nueva Vizcaya kasi. Kaya nga gusto ko na maglibot-libot pa kung saan-saan para kahit papano ay dumami yung mga kakilala natin sa bawat lugar o bayan na mapupuntahan natin. Ay si Nanay Gina. Good morning po. Hello, Tay. Good morning po. Ako po si Yoma Men. Tay, good morning. Good morning po. Ayan sila yung mga bago nating kapamilya dito. Saka si Nanay Arcelia po. Nanay Arcelia. Ayan, sila yung mga kumukup sa atin dito ngayon. Diba, napakasarap na mapupunta ka sa isang lugar tapos magkakaroon ka ng mga bagong kakilala mo. Kaya madalas sinasabi ko sa inyo, pag mapupunta kayo ng iba't ibang lugar, ay maging palabati kayo. Dahil kung wala naman kayong gagawing masama, ay talagang i-welcome nila kayo ng ayos na ayos sa lugar nila. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Mamaya nga pala, ipapasyal tayo ni Nanay Gina. Oo, kubo niya. Dun sa kubo niya. Tapos dito, may mga magandang lugar kasi dito. Siyempre, alam niyo naman si Mamen, mahilig maglilibot sa mga nature. Lalo ganito kagaganda yung lugar. Talagang gusto kong sulitin yung biyahe natin. Kaya samahan niyo kami ni Nanay Gina mamaya. Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Yan, let's go na. Papasyal na tayo ni Nanay Gina dito sa kanyang pwesto para masilip natin yung magandang ilog dito. Kaso ngayon, Nanay, medyo madumi kasi nag-uulan, ano? Oo. Pero pagka ano yan, malinis na yan. Malinis na ulit yan. Pinayos mo to, tita? Oo. Para safe. Safe ka sa daan. Kaya pinayos pala ni Nanay Gina to. Dahil kahapon nasabi ko na bibisita tayo dito sa lugar niya. Kaya ayun, medyo okay na yung inaapakan natin ngayon. Medyo matarik lang talaga, no, Nanay? Oo, matarang ganyan. Ayan, tignan nyo yung binababa namin ngayon dito. Kaya kailangan maingat ka talaga. Oo, may hawakan na. Ayan, safe naman. Yan. Buti na lang talaga, nasanay tayo ng mga nakaraan sa mga ganitong akyatan. Talagang masanay ka sa akyatan. Opo. Oo, yan.
Yan, dahan-dahan lang tayo. Dan! Mataas-taas dito, may magkakabukol tayo dito. Yan. Ito, Success. ginawa ko to. Ah, ito pong daanan na to. Oo. Kasi dito, pag dito ako dumaan, umuusad ako agad. Opo. Yan, galing naman tita. Ayan, ang kubo ko. Ah, dito po kayo nakatira o dyan lang po kayo? Ginagawa ko tulugan. Ginagawa kong cottage. Oh. Ayun naman yung cottage nung ano kanina. Ah, Si opo. Arcelia. Ay, yung si Tita Arcelia po. Yan, tara, pasyal tayo dito. Yan. Ayan, Tita, bali dyan kayo nakatira ngayon. Ayan. Dito daw natutulog sila, Tita. Bali kayong dalawa na lang po ang magkasama ni Tito ngayon dito, no? Ayun, di ba? Simple yung bahay nila, Tita, pero masiyahin pa rin talaga sila. Lalo si Tita Gina ay talagang napakamasiyahing tao. Siya yung tumanggap na unang-una sa atin dito sa lugar na to. Tara, Tita, pasyal mo ako dito sa loob ng inyong tirahan. Ayan, speaker namin. Ay, Kaya lang. sira na. Oo, ang nasira lang yan yata ay yung dito, oh. Ah, yung switch Ito, po dito. dito. Oh. Ayaw umano yung sulat niya ay. Ayun na po gumana. O yung paglipat mo, ganon. Yan. Ayan, sayang. Sana mapag-party-party tayo dito. Pero kung umandar sana to, patugtugtugin natin to. Oh, magkasayaw tayo dito. Kahit andun ka. Oh, masayahin din si Kuya, pare, pa nakainom. Oo. Ay, sasayaw na sasayaw yan. Oh. Binibidyo nila yan. Opo. Oh. Ayun ang maganda pag sa probinsya, lahat masiyahin yung mga tao. Pag maganda ang dating ng tao, syempre, masaya ka na rin. Mapapasaya niya yung mga taong darating. Oo, Ganon. ayan. Kuwari lang, lalo na kung sama-sama, ganyan, masaya. Opo, mas masaya talaga yun. Oo. Ayun, kaya buti na lang masiyahin si Mamen, kaya masisiyahin na tao rin yung mga nakikilala natin. Ayan, dito yung simpleng bahay nila Tita saka ni Tito. Ano sabi mo, Tita? Parang ano yun, yung boses lalaki. Hindi naman, Tita. Boses babae pa rin ako. Kaya nga tawag na sa akin, Amazona. Amazona? Oo. Hindi, si Tita kasi medyo malaki yung katawan na. Tawag nga nila sa akin, Amazona, nung hindi pa kami. Oo. Ay, Amazona yan. Siguro, Tita, nang bubugbog kayo tayo lalaki natin, no? Ay, nanununtok ka kayo mga kaklase ko. Pag inaway ako, susuntokin ko eh. Grabe, natakot pala si Tita. Hindi mo naman ako bubugbugin, Tita, no? Eh, siyempre naman ah. Alam mo, susuntokin kita. Tayo. Bisita kita, susuntokin kita. Kaya ayoko pa mag-welcome yung mga tao sa mga pinupuntahan natin, di ba? Natuwa kasi napakamasiyahin talaga nila dito. Wala kaming ginawa kundi tumama. Tapos kanina niloloko ni Tita yung drone natin. Baka daw mamaya tumama sa sanga o yung dun sa pinalusot ko kasi sa may dam. Baka daw Gewang-gewang na. umaling na susunod. Tatanggal yung pakpakalana, tagilid na yung malikot na yung video. Ayan, ata yung sakit na ng pangako, Tita, sa katatawa dito. Di ba? Yun lang naman maganda, di ba, Tita? Oo, Maging masaya ka sa buhay mo. Oo, kahit ano lang. Oo, kahit na ano Kahit yung... mahirap, Oo. masaya. O yan, si Tita at si Tito ang isang patunay na kahit na ano yung estado mo sa buhay ay pwede ka naman talagang maging masaya. Kung gugustuhin mo ay hindi mo na kailangan maghangad ng kahit na anong bagay. Ang kailangan mo lang makontento kung ano yung meron ka ngayon at iyon yung pahalagahan mo bilang tao, Tita. Saka ang pinaka mainam sa lahat ay maging mabuti tayong tao, Tita. Kaya sobrang pasasalamat ko na tinanggap niyo ako dito ng buong buo, Tita. Maraming salamat po. Ayan. Hindi ka pa rin naman pabalik-balik dito. Ayan, tayo may kapamilya na naman tayong bago dito sa Nueva Ecija. Talagang tumatatak sila dito sa puso ni Mamen dahil sa mga kabutihan na ginagawa nila tuwing napupunta tayo kahit saan na lugar. At alam niyo naman si Mamen, talagang palakaibigan ako kahit saan tayo mapunta, palabate. Kasi ang gusto kong dumadami ay yung mga kaibigan ko at yung mga taong nakakasalamuhan natin.
mahirap na mapupunta tayo sa isang lugar at awa yung hinahanap natin doon, tita. Ang pinaparami ay kaibigan. Hindi away. Hindi awa. Tapos si tita, awa na daw siya. Sakto ng pangako, tita. Mahirap kasi yung pupunta ka sa ano sayang nga hanapin mo pala mapapaway ka. Kaya diba? kailangan pipili ka rin ng tao na makakasalamuha mo. Ayan, buti na lang ay mapalad ako, tita, dahil mababait yung mga taong nakakasalamuha ko. Palatawa-tawa si tita. Wala yung poses ko lalo. Ayan ang kalangulan ako. Ilan na ba anak mo, tita? Ano? Tatlo. Ako. Ayan, kakain na kami ngayon. Ayan, ito yung baon natin na parang adobo flakes ata tawag dito. Papatikim naman natin, saka syempre pasalubong na rin natin kila tita. Tapos ito pa yung isang ulam namin dito. Ano tawag dito sa ulam na to? Biya. Biya. Etong biya na to ay nahuli ni tito dito sa tabing ilog. May mga hipon-hipon pa. Yan yung pagkasaluhan namin ngayon nila tita. Simple, pero masarap. Kasi masaya. Yung ulam namin may saya ka mo. Oo, ayun mahalaga. Ako rin dito, hindi ko pa natitikman yan eh. Tikman mo. Titikman natin. Ayun, thank you nga pala sa pinsan ko sa business niya na to. Ayun, palagi tayo magbabaon nito. Marami din po. Ayun, tikman natin tong... Ito niya natanglat. Masarap nga, tita. Oo. Malay ko, gagaling ang... High blood. Oo. Sinabi ko kasi kay tita na may high blood na si mamin. Tikman natin yung luto ng biya. Wow. Buti mo yan. May na lang kakain, tita. Sarap. Okay. Ning! Halika rito. Huwag ka magulo kay mamen. Kakain muna kami. Tapos may pagbanding ako siyempre kila tita. Magtatawaan kami ulit. So enjoy namin tong pagkain. Mamaya papasyal tayo dito. Ayan, tita, tito. Punta lang po ako dun sa kabila. Ay, nabusog po ako. Enjoy mo. Enjoy ko lang yung magandang spot nyo dito, tita. Ayan, lumibot na tayo dito. Ang dami kong nakain. Ang sarap nung pinatikim nila sa atin na isda na nahuli nila dito sa ilog. Tapos parang ang ginawa doon ay parang siyang nilaga na may mga konting gulay. Tapos ang pampalasa niya lang ay asin. Yun lang talaga. Tapos luya yung nakalagay. Talagang napakasarap nung lasa niya. Wala nang masyadong kung ano-anong rekado. Iyon na mismo. Napakasarap. Pinapa ko yung isdang maliliit. Tapos nagustuhan naman nila tita yung pasalubong natin sa kanila. Ayan. Bali dito nahuli yung mga isda na kinain natin kanina. May mga hipon din daw na nahuhuli dito. At saka mga suso. Ayan, bumaba muna tayo dito. Oh, namiss ko yung ilog na ganito. Tagal-tagal na tayong hindi napunta sa ganitong lugar. Ayan. Balik nature na ulit tayo. Saka ang nakakatuwa talaga, nakilala natin sila. Yun yung isa sa pinakamagandang nangyari ngayon dito sa paglalakbay natin. Saka nakita nyo naman kahit na simple lang yung pamumuhay nila Nanay Gina at Tatay Dexter. Kitang-kita nyo naman kung gaano sila kasaya sa buhay nila. Dami kong natutunan sa bawat biyahe natin talaga. Na minsan di mo na kailangan ng masyadong, alam mo yon, kayamanan dito sa mundo para makaramdam ng kasiyahan. Minsan kailangan mo na lang rin pahalagahan kung ano yung meron ka ngayon. At ayun yun, sila Nanay Gina yun at Tatay Dexter.
Nakakatuwa makakita ng mga ganitong tao at makasalamuha talaga sila. Sila yung magbubukas ng isip mo na dapat ay marunong kang makontento. Kasi minsan nga 'di ba ay hindi tayo nakakontento sa mga bagay na meron na tayo. Parang ako dati, madalas naghahangad pa ako ng kung ano-ano. Pero tingnan mo sila nanay at tatay nga, simpleng pamumuhay, 'di ba? Pero payapa sila dito, masaya sila. At kahit na ano lang yung pinagsasaluhan nila ay masayang masaya. Kitang-kita nyo naman sa kanilang mga muka at kung gaano sila kasayahin na tao talaga. Ay nautal si Mamen. Pero hindi natin ikakat yan. Kasi natural naman na nagkakamali tayo minsan. Ayan, nandito tayo sa dam ng Rizal. Bali yung dam daw pala na to ay konektado dun sa Pantabangan. Ngayon kasi ay parang hindi pa nagpapakawala dun sa Pantabangan, kaya medyo tuyot yung tubig dito ngayon. Saka siguro dahil nga sa init ng panahon, kaya rin ganito ngayon dito. Ayan, mamasyal tayo dito. Sana na-enjoy nyo yung unang araw ng paglalakbay natin dito. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala dahil nagsisimula pa lang tayo. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Ito na lang muna yung sulitin natin na lugar. Dati daw yung part na yan, saka itong inaapakan natin ngayon ay merong tubig. Sayang hindi natin naabutan. Pero sa mahal na araw daw ay magkakaroon naman na to. Napakaganda. Napakaganda sa paningin nitong nature. At nabubuhay na naman yung pagkatao ni Mamen unti-unti. Gumagaan na yung pakiramdam ko. Sana ay kayo rin. Nandito pa lang tayo sa Rizal. Gagawin pa tayo sa mga kasunod na bayan na to. Kaya samahan niyo si Mamen. Samahan niyo si Mamen sa mga gagawin nating adventure ngayon. At hanap pa tayo ng mga makikilala natin sa bawat bayan na pupuntahan natin. Siguro dito ko muna tatapusin yung video natin ngayon dahil sobrang haba na nito. Hindi ko ito ikakat nung masyado para kabawi ako sa inyo nang makita nyo kung paano magiging buhay ni Mamen sa gagawin nating biyahe ngayon. Maraming salamat sa palaging pagsusuporta nyo kay Yo Mamen. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Let's go! Just don't